Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yung mga nagawa ko. Hindi ko kalala yung sarili ko na. But all I know is lahat ng yun is my choice. Sirang-sira na naman ba ang imahe ng mga LGBT na may kinakasamang lalaki dahil sa ginawa ni Lars Pacheco? Si Lars Pacheco ay isang kilalang personalidad sa social media at dating Miss Q&A contestant ng It's Showtime. Bukod sa kanyang online presence, matunog din ang pangalan niya bilang isang trans woman advocate. Samantala, si Clyde Vivas naman ay kilala bilang longtime partner ni Lars at bahagi ng kanyang personal journey sa loob ng mahigit 7 taon nilang relasyon. Samantala kung matatandaan nga na mismong si Lars ang nagkwento sa publiko kung paano siya unti-unting nalulong at na-addict sa online gambling noon, mapapanood sa kanyang Facebook account ang ipinost niyang video na may titulong How I Lost 5 Million in Online Gambling, kung saan binalikan nga niya kung paano siya nagsimulang magsugal hanggang sa tuluyan na siyang ma-addict. Ngunit sa pinagdaanang iyon ni Lars ay hindi pa rin siya sinukuan at binitawan ni Clyde. Ngunit ano nga kaya ang ginawa ni Lars sa kanyang partner na ikinagulat ng madla? Puno ng hinagpis at kalungkutan ng mensahe ni Clyde ilang oras matapos kumpirmahin ni Lars na nakipaghiwalay na siya rito. Hindi man lang daw sila nagkaroon ng madibdibang usapan bago tinapos ni Lars ang kanilang relasyon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang ginulat ni Lars sa mga followers niya sa social media noong August 20 nang bigla niyang i-anunsyong kumalas na siya sa relasyon nila ni Clyde pagkatapos ng 7 taon. Maiksing post niya. At kahapon lamang ay tahasang ibinunyag ni Lars na makailang beses niyang niloko ang longtime boyfriend na si Clyde. Inilahad niya na ang unang lalaki ay na-meet niya sa Makati habang sila ay umiinom ng kanyang kaibigan. Aniya, nakiupo raw ito sa kanilang table at nang siya ay sobrang ng lasing, siya ay nakatulog. And then I just woke up. Nakatabi ko na siya sa bed. It happened because of course I chose it to happen. Aniya, nang ito raw ay mangyari, hinanap at sinundo pa siya ni Clyde at kumilos siya na parang walang nangyari. Ang pangalawang lalaki naman umano ay na-meet niya noong siya ay nagtatrabaho out of town. Aniya, pumunta siya sa isang bar at may isang lalaking tingin ng tingin sa kanya at ito ay ginantihan niya rin ng mga titing. Matapos ang nasabing party, ibinigay niya raw ang kanyang numero sa lalaki at sinabing doon sila mag-usap sapagkat may access si Clyde sa kanyang Instagram account. Inamin din niyang tumagal din umano iyon ng 1 buwan at doon niya napagdesisyon ng palayain na si Clyde. Because imagine, we don't exchange I love yous, we don't exchange intimate conversations. Every day for 1 month, it's just good morning. San ka na? Nakauwi na ako. Aniya, you can just count the conversations that we have and I don't know, I'm falling in love with that man, with that guy. Pag-amin ni Lars. Ang pangatlo naman daw na lalaki ay ang worst at di niya raw halos mapatawad ang kanyang sarili. Nagpahatid ako kay Clyde to meet someone. He's from Portugal. And yeah, it happened. And then that made my decision. If I still love him, I wouldn't do such things. You know, I take full accountability. I know, I did what I did. I'm not proud of it. Ani Lars, hindi ko alam kung naghahanap ba ako ng atensyon. Hindi ko alam kung ubos na ba yung kilig. Hindi ko alam. Dagdag pa niya. Ibinahagi niya raw ito sapagkat nais niyang matapos na ang mga haka-haka mula sa ibang tao. This is the answer, coming straight from my mouth, not in any other people's mouth. This is what happened. Pagtatapos niya.